Grabe, sapul na sapul talaga dito yung mga universities, yung mga College of Law, alam mo yung nagpalabas ng mga letters, alam mo yung mga manifestation na kung saan ay talagang ipagpatuloy na, simulan na, mag-convene na as impeachment trial court yung Senate. Ito guys, sapul na sapul talaga sila kay Tolentino. Oh, makinig kayo dito ha. Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Kasi si Yes. Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House eh. Yun. Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat True. tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Eh, klaro naman ang sagot doon eh. Ang sagot doon, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Eh kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Correct. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury eh. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayong magsisihan. So I'll go to my question. So maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Eh kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. True. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Eh, ang daming lugar sa buong Yun pa naman palaging sinasabi ni Risa Hontiveros, mananagot tayo sa taong bayan, taong bayan, taong bayan. Sinasabi niyang taong bayan, yung mga pinklawan lang eh. Pilipinas eh. Yung Duterte nanalo eh. Eh, ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment eh. Oh, 'di ba? Anong sabi? Maraming lugar or maraming syudad or what was it, district or ano ba 'yan, region sa Pilipinas ang nanalo Duterte talaga, yung malalaki, 'di ba? Cebu, Davao, Mindanao talaga, guys. Tapos yung sinusulong nila is no to impeachment. So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Yes. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules
or yung impeachment court under the impeachment rules. Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they pass. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges kung nilabag ang konstitusyon doon? And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun na nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may... Naku, dyan pa lang, no, aabot na ng isang araw na debatehan yan. Kung valid ba yan or hindi. Kasi, di ba, may 1-year bar rule. Tapos, yung 3 impeachment, final nung December. Tapos, yung impeachment na finorward nila sa Senate, February. O, di ba? Nasa na yung 1-year bar rule doon? May constitutional infirmity ito. My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. Ngek-ngek. So, sino masusunod sa dalawa? Nakakatawa. Why do I Si ano yun si Risa Hontiveros, ayaw nang magbutuhan kasi hindi na daw kailangan botohan pa. say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan and the other one will move na magbotohan. Eh kung matalo botohan, sabi niya hindi kailangan ng botohan eh. I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. Yun. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. Yes. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. Kaya talaga, I agree talaga with Senator Cayetano that they need wisdom from God. Yun talaga yung maganda pag may God-fearing, no, na membro ng gobyerno. Kaya salute talaga sa'yo, Senator Cayetano. I really like him kasi ano talaga siya, he fears God, just like Solicitor General Minardo Guevara. So salute talaga sa mga taong yan. Kaya guys, di ba no, narinig nyo naman, nag-file si Duterte Youth Party List, no, ng impeachment case sa presidente natin ngayon, pero hindi tinanggap ng House of Representatives. Pwede ba yun? Unconstitutional daw yun pero nag-file. Pero hindi tinanggap, di ba? Pero wala kang maririnig galing sa mga College of Law, sa mga universities, dito, ganyan. Wala. Di ba? Dapat consistent kasi kayo ano ba yan? Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!